challenging na mensahe sa loob po ng 4 na Sunday ng January, ano po, ating tatalakayin yung mga New Year challenging messages na kung saan ay pawang napakahalaga sa ating buhay Kristiyano, ano po. Tayo kasi kagaya po ng topic na pag-uusapan natin ngayon, ano po, living right between heaven and earth. Na alam naman natin na ang pagitan lang natin sa langit, ano po, ay itong lupa na ginagalawan natin, ano, na anytime pwede tayong mawala sa mundong ito. Anytime pwede tayong kunin na ng ating Panginoon, at ang pagitan lamang ay langit at ang lupa. So napakahalaga na umpisahan natin ng tamang pananaw itong 2025 na binigay, bagong binigay na taon ng ating Panginoon. Kaya nga tingnan natin yung sulat ni Apostol Pablo sa Romans 12 verses 1 and 2. So basahin po natin sa magandang Biblia Tagalog. Ito po ang salita ng ating Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili. Parang yung ating inawit kanina nung I offer my life. Sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa oras at sa araw na to. Salamat po sa ikalimang araw ng taong 2025 na ibinigay niyo po sa amin upang mag-reflect at i-realign ang aming isipan, ang aming puso, ang aming buhay sa inyo pong mga kalooban, Panginoon. Maraming salamat, aming Panginoon, dahil hindi niyo po kami kinalimutang gisingin. Salamat po dahil binigyan niyo po kami ng maayos na kapahingahan, at binigyan niyo kami ng panibagong pagkakataon na kami magkasama-sama muli bilang isang simbahan. Bagamat ang ilan po sa amin ay nasa online, pero salamat po dahil spiritually we are connected, and nararamdaman po namin yung presensya ng bawat isa. Kaya salamat po, at ang aming dalangin ay kayo po ang sumentro sa gawain na to. Alam po namin na may mga challenges na darating yung buwan na to o marahil ngayong taon na to. Pero kagaya po ng aming pag-uusapan, aming Panginoon, ay napakahalaga na ipamuhay po namin ng tama yung buhay na binigay niyo po sa amin, sa bagong taon na binigay niyo po sa amin, at sa tulong po ng inyong banal na salita, na aming authority, Panginoon, hayaan niyo po na maging tama, maging ganap, at patuloy niyo pong pabanalin ang buhay ng bawat isa, Panginoon. Lord, salamat. Aming kinikilala na kayo po ang Diyos na nakakapagpabago, kaya baguhin niyo po ang aming buhay, Panginoon, nang nakalulugod sa inyong harapan. Tamang-tama po yung aming inawit kanina, Panginoon. Ito ang aming dalangin. Inaalay namin ng aming buhay sa inyo. Kaya maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin muli ang ating Panginoon. Alam niyo po, isa sa pinaka krimen na nangyayari ngayon sa bansang USA ay yung mga bombing, ano po, sa school, ano po, maraming mga school na binobomba ngayon. At alam niyo po, ang pinaka number one na nag-umpisa yan o pinaka naging viral ay noong taong 1999, ano po, na kung saan merong dalawang kabataan, 19 years old at 18 years old lamang, na nagplanong bombahin yung isang school o yung isang school. Hindi ko alam kung bakit, ano yung tumatakbo sa isipan ng dalawang kabataan na to, ano po. Pero nagplano sila na bombahin yung school. Kaya nung year 1999, nagtanim sila ng bomba doon sa isang paaralan. Kaya lang ang nangyari, epic failed. Hindi pumutok yung bomba. Ano? So ang ginawa nila, for the record, ang ginawa nila, kaya dahil hindi pumutok yung bomba na tinanim nila, ay kumuha sila ng baril, pumunta doon sa school, pumunta sa opisina ng guidance counselor, ng principal, at pinagbabaril nila ang maraming bata at ang mga teacher na yun. At yun ay record na na-break lamang noong 2018 na pinakamaraming estudyanteng namatay, pinakamaraming gurong namatay noong taong 1999. Ano. At nung sila ay
Nung sila ay tapos na, akala nila ay tapos na, pumasok sila sa isang room at may nakita silang isang babae, isang dalagang babae. At alam niyo po ba, ang pangalan niya ay Kaisley, at nung nakita nila itong babaeng ito ay April 18, 1999, Cassie pala ang pangalan, si Cassie. Nung nakita nila itong babaeng ito, pinaluhod itong si Cassie at tinanong, naniniwala ka ba sa Diyos? Tinutukan ng baril itong si Cassie at tinanong siya, naniniwala ka ba sa Diyos? Alam niyo po, tutuloy ko tong kwentong ito mamaya, pero ito isang true to life na kwento na marahil ay yung tanong na naniniwala ka ba sa Diyos ay magandang tanong din po sa ating mga sarili. Naniniwala ka ba sa Diyos sa buhay mo? Ngayong 2025, naniniwala ka ba na may Diyos? Naniniwala ka ba na buhay ang Diyos mo? Naniniwala ka ba na totoo ang Diyos mo? Alam niyo po, sa buhay kasi marami tayong ginagawang desisyon, di po ba? May mga choices tayong ginagawa. In fact, ngayong 2025, siguradong maraming mga choices na dapat tayong pagdesisyonan. At halimbawa, may mga small choices tayong tinatawag. Ano po? Halimbawa, ano yung brand ng kape na titimplahin mo, ano iinumin mong kape, so ano yung isusuot mong damit sa pagpasok, sa pag-attend ng church. So yun yung tinatawag na small choices. Ano po, meron din tayong tinatawag na big choices. Ano po yung big choices? Ay ito yung magiging kurso natin. Tayo ba'y magpupulis, magiging attorney, o tayo magiging engineer? Ito yung mga big choices natin, ito yung career na tinatawag natin. Pero meron din tayong tinatawag na bigger choices. Ito yung sino ba yung mapapangasawa natin. Maganda, maganda. Bigger choices yun eh. Kasi parang yun ang pinakamalaking choice na ating gagawin. Bigger choices. Pero sa buhay na meron tayo, sa iisang buhay na meron tayo, meron tayong tinatawag na ultimate choice. Kung sino ba yung susundin natin, yung Diyos ba natin, o yung mundong itong ginagalawan natin. Ngayong 2025, ano ba yung commitment natin? Tayo ba'y magso-serve sa Panginoon o mag-i-invest tayo sa mundong ginagalawan natin? Ito yung tinatawag na ultimate choice. Kaya nga, sa ating pagpapaumpisa sa unang linggo ng taong 2025, tingnan natin paano tayo mamumuhay ng para sa Diyos sa mundo na nais tayong ihulma sa gusto nito. Alam natin, pag pinag-usapan ang world sa Bible, ito yung lugar ng kasalanan. Ito yung lugar na kung saan gusto tayong ilayo sa ating Panginoon. Ito yung lugar na kung saan gusto tayong ihiwalay sa ating Panginoon. At ito yung gustong-gusto ng mundo na ginagalawan natin. Ikaw man ay nasa Pilipinas, ikaw man ay nasa UAE, o ikaw man ay nasa ibang lupalop ng mundong ito. Ito yung gusto ng mundo sa atin. Ilayo tayo sa ating manlilika. Ilayo tayo sa ating tagapagligtas. Kaya magandang tingnan natin ngayon sa pag-umpisa ng 2025, paano tayo mamumuhay ng para sa ating Diyos. Dalawa lamang po ang ating pag-uusapan, dalawang puntos lamang po. Pero napakahalaga sa ating pagpapumpisa ng taong ito. Una, make a bodily sacrifice to God in worship. Sa pagpapumpisa ng taon na to, napakahalaga po ng salitang sakripisyo. At alam natin, pag pinag-uusapan yung salitang sakripisyo, ay hindi ito yung tira-tira. Ito yung napakahalaga priority. Make a bodily sacrifice to God in worship. Sana itong taon na to, ito yung priority natin, na ialay natin ang ating buhay sa ating Panginoon. Sabi ko nga, napakaganda ng ating inawit kanina. I offer my life. Sabi sa awit, hindi sinabi sa awit, I offer my eyes. I offer my feet. Hindi, sabi sa awit kanina, I offer my life. At napakahalaga nito. Yung buhay natin ay ialay natin sa ating Panginoon. Yung binasa natin kanina. Sabi ni Apostol Pablo, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin. Hindi po ba kayo nagpapasalamat at masaganang habag ng Diyos sa atin? Pwede po bang palakpakan natin ang ating Panginoon sa kasaganahan ng kanyang habag? Na hindi tayo karapat-dapat, na hindi tayo deserve, pero dahil sa masagana, mayaman ang habag, yung mercy ng ating Panginoon, tayo ay meron tayong katiyakan at pag-asa. At ang sabi ni Apostol Pablo, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili. Meron kasi tayong minsan
mindset na kung saan ang worship ay tuwing Sunday lang. So yun yung mga ah, yun yung mga pangkaraniwan na reason pangkaraniwan na kadahilanan. Pero tayo alam natin sa salita ng ating Panginoon na yung pag pinag-usapan yung salitang pagsamba, ito'y lifetime Once na natanggap natin ang ating Panginoong Hesus, once na kinilala natin ang ating Panginoong Hesus, ang pagsamba ay hindi natitigil. Amen po ba? Na kahit nasaan tayo, na kahit tayo magkakahiwalay, ang pagsamba natin ay hindi natitigil. In fact, sabi nga po sa salita sa NIV, to offer your bodies, kung titingnan niyo po ang pagkakasulat nito mula sa original language, ito po ay aorist tense, na ibig sabihin ito ay past tense na kung saan kailangan muna nating ialay ang ating buhay sa ating Panginoon. Kailangan natin munang ialay ang ating buhay, kilalanin siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. So, sinulat ito ni Apostol Pablo upang paalalahanan ang magbabasa nito o ang mga Kristiyano na ito yung totoong pagsamba. Hindi lamang pagtaas ng kamay, hindi lamang pagsigaw, hindi lamang pag-iyak, kundi ang totoong pagsamba ay yung totaling inalay mo at inaalay mo ang buhay mo sa Panginoon. Ito yung worship. Kaya nga yung ating pinag-uusapan, make a bodily sacrifice to God in worship. Titingnan natin, ano yung mga katotohanan pag pinag-uusapan natin yung salitang offer, yung sacrifice. Una, pag pinag-usapan yung salitang sacrifice, ito ay permanent. Hindi hindi depende hindi sa sitwasyon o hindi sa anumang nangyayari ito ay permanent. In fact, yung salitang offer o sacrifice, ito rin yung ginamit sa salitang Old Testament. Na kapag ang pari ay mag-o-offer ng isang bagay, kailangan niyang patayin yung isang hayop at yun yung kanyang i-offer. Talagang papatayin niya. Ngayon, hindi naman pwedeng sabihin ng pari na kapag tapos na ang worship o tapos na ang pananambahan, ay bubuhayin niya muli yung hayop. So, hindi ganon. So, yung ating pag-worship ay permanente. Hindi ito pabago-bago. Hindi ito kapag gusto lang natin. Hindi ito kapag trip lang natin. Hindi ito kapag depende sa ating emosyon So ang ating worship ay permanente. Ang ating sacrifice sa ating Panginoon ay permanente. So medyo may lang po dito ng konti at ang si Euphoria ay medyo sama po ang pakiramdam Pero she's good po. So tuloy tayo sa salita ng ating Panginoon. So yung sacrifice, yung worship na pinag-uusapan natin ay permanente. How I wish and how I pray this 2025, yung sakripisyo natin sa ating Panginoon ay permanente. Hindi pa bago-bago, hindi kapag gusto lang natin, kundi ito ay permanente. Ito ay sa Panginoon talaga dapat. Kaya nga kung atin na titingnan yung sabi din ni Apostol Pablo to offer your bodies, talagang paalala sa bawat isa sa atin na ngayong 2025, kung meron man po tayong maganda, kung meron man po tayong pinakagagawin ngayong taong 2025, ay ialay ang ating buhay sa ating Panginoon. Sabi nga po ng isang quotation, total surrender is better than repeated rededications. Sabi niya, ang totoong pag-surrender sa Panginoon, ang totoong pag-sacrifice sa Panginoon ay higit pa sa paulit-ulit o mas maganda pa sa paulit-ulit na rededication. Kaya itong panalangin natin, itong 2025, totally surrender tayo sa ating Panginoon. Amen po ba? Totally nagsasubmit tayo sa kalooban ng ating Panginoon. Ngayong 2025, totally ang Diyos ang ating pinagkakatiwalaan, ang Diyos ang ating Panginoon. Kaya nga, ano yung sacrifice na tinutukoy ni Apostol Pablo dito? Una, ito ay permanent. Pangalawa, ito ay personal. Una, yung sacrifice na tinutukoy dito ay permanent. Pangalawa, ito ay personal. Kaya nga, sabi ni Apostol Pablo dito, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo
So ito po ay personal na pagkakasulat ni Apostol Pablo, no? Individually naka-address, ialay ninyo. Hindi mo hindi mo kasi pwedeng sabihin na hindi mo kasi pwedeng sabihin na mag-o-offer ka. Lord, gusto kong mag-serve sa iyo, pero ito yung asawa ko. Hindi mo kasi pwedeng sabihin, Lord, gusto kong mag-serve sa iyo, pero ito yung anak ko, pero ito yung kaibigan ko. Hindi, ang pagsuserve sa Panginoon ay personal. Ang sakripisyo natin ay personal, ano po. So, yun yung tinutukoy niya Apostol Pablo dito. Alam na alam po natin itong mga verse na to. Alam ko po na ilang beses na natin ito nabasa o marahil yung iba sa atin, life verse ito. Pero intentionally, ang pagkakasulat po ng salita ng Panginoon dito ay personal ang ating pagsasakripisyo sa ating Panginoon. Ano po? Sabi nga po ng ating laging naririnig, what God wants from you is you. Ang gusto daw ng Diyos sa atin ay yung tayo, ano po, yung ating sarili, yung ating buhay, ano po. At paano natin mabibigay yon? Una, yung ating panahon, your time. Na-appreciate natin si Ate Rem kahit malayo po ang kanyang binabiyahe. Ano po, kasama natin dito. Yung mga taga Abu Dhabi na dumayo pa dito, ano po. Yan, sina Ate Romeline, sina Ninang Ruth, sina Brother LJ, sina Papa Bear na nasa Pilipinas, si Brother Joe Marie, talagang napakahalaga ho ng time, ano po. In fact, ito yung ito yung isa sa pinaka magandang iregalo sa Panginoon ngayong 2025. Mas damihan natin ang time sa ating Panginoon. Amen po ba? Mas damihan natin. Kasi kung mahal mo talaga ang isang tao, pagbibigyan mo talaga ng maraming panahon, di po ba? Pangalawa, na ang gusto ng Diyos sa ating buhay, hindi lang yung ating time, alam na alam natin, pati yung ating talento. Kaya patuloy po tayong magpagamit sa ating Panginoon, ano po. At sabi ko nga po, yung isang buhay natin, gamitin natin ng tama. Yung isang buhay natin, paggamit na tayo sa ating Panginoon. At your time, your talent, and anong gusto ng ating Panginoon sa atin? Your treasure. Ano po? Don't get me wrong, hindi po kailangan ng Diyos ang ating kayamanan. Ano po? Ang gusto niya, pag pinag-uusapan yung treasure o yung ating yung pera, pag pinag-uusapan ay yung totaling pagtitiwala sa ating Panginoon. Ano po, ngayong 2025, madami tayong plano, ano po, marami tayong gusto, marami tayong mga goal list, ano nga ba tawag doon? Yun, mga gugustong puntahan, anong tawag doon? Mga bucket list. Yun, mga bucket list, ano po. Pero wag ho natin kalimutan yung kung ano ang para sa Diyos, ano po. Kasi lahat ng atin, lagi nating sinasabi, ay para sa atin, galing sa ating Panginoon. Kaya nga, more than our time, more than our talent, more than our treasure, God wants to use you. Gustong po ng Diyos na tayo po ay gamitin niya. Ikaw at ako, si Ninang Eileen, si Ninong Ona, si Pastor, si Ate Rem, si Ninang Janet, sa inyo po sa mga nasa Zoom, gusto ng Diyos na ngayong 2025 ay magpagamit ka sa Kanya. Amen po ba? Gusto ng Diyos na gamitin natin ang iisang buhay na binigay niya sa atin. Mapalad po tayo kasi nasaksihan po natin yung magagandang fireworks. Ano po? Nasaksihan natin yung bagong taon talaga. Pero hopefully, and how I wish, na pagdating sa New Year na to, na ating tinatahak, ay mas lumalim ang ating pagtingin, pagkilala sa ating Panginoon. Ano po? May problem kasi tayo eh. Madalas, sinasabi natin, mahal natin ang church. Ako po, mahal na mahal ko ang GC Dubai. Ano po? We keep on saying, I love this church. But one of the biggest problems you have in churches today is that people are coming in trying to receive something rather than to give something. Ano po? Hindi po pera ang tinutukoy dito. Pero ang tinutukoy po dito ay lagi nating sinasabing mahal natin ang church, mahal natin ang bawat isa. Kaya lang minsan pag umaattend tayo, lalo na pag online, gusto natin gusto natin maraming joke. Minsan gusto natin tayo ang may entertain, gusto natin tayo ang mapi-please rather than do sa purpose natin na i-please yung audience of one, ano po, yung ating Panginoon. Yun yung goal natin dapat eh. Kaya lang ang problema ng maraming churches ngayon,
Gusto natin tayo ang napi-please. Ano po? Maganda naman talagang maganda ang tugtugan. Maganda naman talagang maganda ang mensahe. Maganda naman talaga maganda ang awitan. Kaya lang ang goal natin ay hindi tayo ang i-please. Ang goal po natin ay i-please natin ang ating Panginoon. At ito yung binabasa natin kanina. Ito yung sinasabi ni Apostol Pablo, to offer your body as a pleasing sacrifice. Ano po? Kaya nga kung ating titingnan, ano yung sacrifice na tinutukoy ni Apostol Pablo? Sacrifice is permanent. Pangalawa, it's personal. At pangatlo po, ito ay physical. Ano po? The sacrifice is physical. Bodies, ano po? Yung ginamit po na salita ni Apostol Pablo, to offer your bodies. Ano po? Hindi niya sinabing to offer your soul. Talagang bodies po ang tinukoy dito. Buong pagkatao natin. Ano po? Na talagang ang bawat isa sa atin, ang buhay natin ay kailangan nating ialay sa ating Panginoon mula ulo hanggang paa, sa ating puso, sa ating pananalita at sa ating pag-iisip. Kailangan ho nating ialay, ano po. Kaya iniingatan dapat ang ating sarili. Ano po? Kaya dapat, tama yung lagi nating sinasabi, hindi lang puro spiritual. Dapat po physical din, meron tayong activities. Ano po? Dahil ito yung pwede nating ialay sa ating Panginoon, yung ating mga physical bodies. Ano po? Naalala niyo po ba nung si Abraham at si Isaac, yung mga nauna nating MTM, nung sinabi ni Yahweh na ialay mo ang iyong nag-iisang anak o yung anak, nag-iisang anak kay Sarah, si Isaac, ano po? Sabi ng mga komentarista, binata na to si Isaac nung panahon na yon. Mga around 20 to 22 years old, ano po, hindi na baby, kundi malaki na daw po itong si Isaac, ano po. At hindi sinabi ng ni Yahweh na ialay mo ang mata ni Isaac, ano. Ang sinabi, ialay mo ang iyong anak, ano po. So technically, ang gusto ng ating Panginoon na hindi lang sa salita, kundi buong pagkatao natin, buong katawan natin, ay nagpapagamit tayo sa ating Panginoon. Sabi nga no, Romans 6, ano, bago mag Romans 12, yung mga previous verses, ano, sabi nga no, Romans 6 verse 12, huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawan. May kamatayan upang hindi na ninyo sundin ang masasamang hilig nito. So sabi ni Apostol Pablo, huwag na ninyong paghariin. So intentionally, sabi ni Apostol Pablo, gumawa na kayo ng kaparaanan para hindi na maghari ang kasalanan sa inyo. Sabi pa sa verse 13, huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng iyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip, sabi po ng verse 13, sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay. Ang ganda po ng pagkakasabi. Basahin ko po ulit. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay at ihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan, bodies, bilang kasangkapan sa kabutihan. And verse 14, sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan dahil kayo wala na sa ilalim ng kautusan, kundi na sa ilalim na ng kagandahang loob ng Diyos. Amen po ba? Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan. So ito po yung ating pangarapin ngayong 2025. Ito yung ating dalangin para sa buong GC Dubai, ano, na hindi na maghahari itong mundong ito sa ating buhay, kundi ang ating ultimate choice ay magpasakop, magpailalim sa kagandahang loob at sa biyaya ng ating Panginoon. Ano po? Kasi sa Roman Empire nung panahon na yon, yung mga politiko ng mga Romano nung unang panahon, lahat po sila ay nakaputi. Nung sinulat ito ni Apostol Pablo, no, yun yung context, ano. So, every time na meron silang office hour, lahat kailangan nilang isuot ito, puti. Kaya lang ang problem, after po ng office hour, pagdating po ng alas 5 ng hapon o alas 6, anuman oras ng kanilang tapos ng kanilang trabaho, huhubadin na po nila yan, yung kanilang puting suot, at gagawin na po nila ang kailangan nilang, ang gusto nilang gawin. Magiinom, magsusugal, kung ano-ano pang mga kasalanan na kanilang gagawin. At pag kinabukasan, pagdating na naman po ng office hour nila, yun ulit ang kanilang isusuot. Ano po? Yun yung konteksto nila. Kaya tayo, hindi po ganun. Ano po? Tuwing Sunday, mabait tayo. Tuwing Wednesday, mabait tayo. Tuwing Wednesday, Kristiyano tayo. Tuwing Sunday, Kristiyano tayo. Pag magkakasama tayo, Kristiyano tayo. Pag hindi na magkakasama, hindi na tayo Kristiyano. Hindi po ganun. Hindi po hinuhubad ang pagiging Kristiyano. Ito'y araw-araw nating suot.
Kaya nga ito ay once and for all yung kaligtasan na binigay sa atin ng ating Panginoon. It's either totoo na meron kang relasyon sa Panginoon o pangalawa, mapagpanggap ka lang In fact, ito yung nakakatakot pagdating ng panahon at dumating ang ating Panginoong Hesus na sabihin ng ating Panginoong Hesus, lumayo kayo, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo, mga mapagpaimbabaw, hindi ko kayo kilala. Kaya mahalagang once and for all, alam natin, tiyak natin na meron tayong tama, ganap na relasyon sa ating Panginoong Hesus. Kaya nga po, the sacrifice is permanent, the sacrifice is personal, the sacrifice is physical, mula ulo hanggang paa, tayo nagsasakripisyo sa ating Panginoon. And lastly, the sacrifice na pwede natin gawin ngayong 2025, it is practical Practical po. So ibig sabihin, talagang yun yung ating goal. Ito yung ating dapat gawin. Ito yung ating ultimate goal na ialay ang ating buhay sa ating Panginoon. Practical po. Tingnan niyo po, sabi ng verse 1 ulit, as a living sacrifice, hindi patay, kundi buhay na sakripisyo. As a living sacrifice, po. Napakaganda, napakahalaga, magandang paalala sa atin na tayo'y buhay na sakripisyo, buhay na alay sa ating Panginoon. Tayo man po ay nasa ating mga trabaho, tayo ay buhay na sakripisyo, tayo man po ay nasa ating pamilya, tayo ay buhay na alay para sa ating Panginoon. At tayo man po ay kung saan nakakarating, tayo ay buhay na alay sa ating Panginoon. Po. Sa mundong ginagalawa natin, laging may dalawang tanong. Una, would you die for Jesus? Po? Kaya ba nating mamatay para sa ating Panginoong Hesus? Would you die for Jesus? Ito yung lagi nating inaalala. Ito yung lagi nating nakikinig na tanong. Kaya mo bang mamatay para sa ating Panginoong Hesus? Pwede nating sabihin, yes, kaya nating mamatay para sa Panginoong Hesus. Kaya nating sagutin yan. Pero siguro ang pinakamahirap na tanong ay hindi yung would you die for Jesus, kundi would you live for Jesus? Siguro ito yung isa sa pinakamahirap na tanong at pwedeng maging tanong natin sa bagong taon na meron tayo ngayon, kaya ba nating mabuhay para sa ating Panginoong Hesus? Would you live for Jesus? Mga kapatid ko sa Panginoon, the sacrifice is permanent, the sacrifice is personal, ito ay individual, sarili nating decision. The sacrifice is physical, ito yung ating bodies talaga. Tayo yung templo ng ating Panginoon. The sacrifice is practical. Talagang ito'y pinapakita sa ating buhay. Make a bodily sacrifice to God in worship. Pangalawa, at dito na po yung pangalawang puntos lamang, make a firm separation from the world in holiness. Kailangan talaga nating gumawa ng kaparaanan upang ilayo ang ating sarili sa mundong ito. Hindi ko sinasabing maging KJ tayo, Ang sinasabi ko po ay yung ating buhay spiritual hindi naapektuhan sa mundong ginagalawan natin. Hindi tayo yung naiimpluwensyahan ng mundong ito, kundi dapat tayo yung nag-iimpluwensya sa mundong ito. Huwag niyo natin kalimutan yung theme verse natin last year, tayo yung nilagay ng Panginoon upang magdala ng ilaw, sa mundong ito. Tingnan niyo po yung verse 2. Romans 12. Sabi po dito, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. So, kung titingnan rin po natin yung original language, itong mga iglesia sa Roma na sinulatan ni Apostol Pablo, may nangyayaring talagang nakikiayon na sila sa mundo. May nangyayaring masama at may nangyayaring hindi tama at talagang hindi naluluwalhati ang ating Panginoon. Kaya sinasabi ni Apostol Pablo, itigil nyo na yan. Huwag na kayong makiayon sa mundong ito, sa takbo ng mundong ito. Na magandang paalala sa atin. Ano yung pwedeng i-stop natin ngayong 2025? Naalala niyo po yung finorward ni Ate Rem, yung nung last Wednesday, yung may stop, may start, and may stay. Di po ba? Ano yung pwede nating i-stop ngayong nung 2024? Pinapatigil sa atin ng ating Panginoon. Magandang paalala at reflection po sa atin lahat 'yon, di po ba? Na ano kaya yung pinapa-stop na sa atin ng ating Panginoon?
na hindi nakakatulong sa atin ano po. Sa Japan daw po ay meron daw pong ang pakwan daw po doon ay square. Hindi daw bilog yung pakwan doon sa Japan ano. At ang nangyayari, kaya daw po square yung pakwan doon. Sa mga nakarating na siguro sa Japan ano po, o sa ibang bansa na ganito ang pakwan ano po. Ang nangyayari, maliit pa lamang ay talagang inuhulman na nila itong pakwan. Kaya para pag lumaki talagang square ano, parang dice, parang dice so ano, parang pwedeng gamitin sa laro eh. Ano, so ito yung ginagawa ng mundo. Hinuhulma tayo sa gusto niya, hinuhulma tayo ng mundong ito na lumayo sa Panginoon, ngunit ang babalik tayo sa katotohanan, yung ultimate choice natin, sino yung ating sinusunod ano? Baka square na din tayo, ano po, yung ating buhay Kristiyano ano po o lumalago tayo sa ating Panginoon. Balikan natin yung verse 2. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos. Alam niyo po, ang ganda ng pagkakasulat dito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos. Alam niyo po, hindi ho pastor ang makakapagpabago ng ating isipan. Hindi ho programa, hindi mga leaders, malaking tulong. Pero sabi po ng salita ng Panginoon, ang Diyos ang nagbabago ng ating isipan. Ang ating Panginoon ang may kakayanan para baguhin ang ating isipan. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Alam niyo po, itong month na to, ang ganda ng ating MTM, mula Genesis, magka-Galatians tayo, mag-Ecclesiastes tayo, 4 na Sunday, pag-uusapan natin yung New Year Challenge messages na living right between heaven and earth, how God keep His promises, paano iningatan ng Diyos yung kanyang pangako, paano tayo yung challenge ng pagbibigay para sa Panginoon, at kung paano tayo pagpapalain ng Panginoon ang bawat pamilya. Ano po. So it's up for us kung paano natin tatanggapin ang salita ng ating Panginoon. Minsan may pagtutuwid, minsan o madalas maraming pagpapala. It's up to us, mga kapatid ko sa Panginoon. And how I wish and how I pray, yung MTM natin, yung ating Bible reading, ay ating laging hinahanap upang yung ating tinatalakay na separation sa mundong ito, yung influence natin sa mundong ito, ay maging ganap. At talagang tayo, we will go together. Ano po. Gusto kong gamitin itong panalangin ni Dustin Bench, isang matandang pastor. At ito yung prayer niya ngayong 2025 ano po. At ito rin po yung magandang panalangin natin ngayong 2025 ano po. Una, yung ating goal, Jesus will be our joy. Sana yung source ng ating kaligayahan ay si Jesus ano po. Hindi material na bagay, hindi po mga karir o yung ating trabaho, doon magaganda lahat yan. Pero nawa, si Jesus pa rin yung source ng ating joy. Siya pa rin yung source ng ating happiness ano po. Jesus will be our joy. Isa pang panalangin niya para sa body of Christ, love will be our language. Ano po? Yung pag-ibig, yung magiging language natin. Next month, pag-uusapan natin yung love. Ano po? Pero tayong mga mananampalataya, tayong mga Kristiyano, ang panalangin niya, nawa, mas makita sa atin yung pag-ibig natin, especially yung pag-ibig natin sa ating Panginoon. Pangalawa, yung pag-ibig natin sa ating mga asawa, sa ating pamilya. Pangatlo, yung pag-ibig natin bilang magkakapatid sa Panginoon. Ano? Hindi, for sure, may mga ginagawa pa ang Panginoon. Hindi pa tapos ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Meron pa tayo, under pa tayo ng sanctification ng ating Panginoon. Pero nawa mas tumaas yung pagmamahal natin sa isa't isa ngayong 2025 ano. Pangatlo, yung mercy will be our attitude ano. Yun to yung binasa natin kanina, yung kasaganahang habag ng ating Panginoon, yung mayamang habag ng ating Panginoon. Nawa makita din po sa atin ano, yung kahabagan, yung mercy ng ating Panginoon ano. For sure, lagi ko nga po sinasabi na under sanctification ng bawat isa sa atin, marahil magkakamali, marahil ay masasaktan tayo, pero dahil tayo yung unang recipient ng habag ng ating Panginoon, we can forgive. Ano po, makakapagpatawad pa rin tayo. We can love dahil naranasan natin yung unang pagmamahal at pagpapatawad ng ating Panginoon. Pang-apat, na panalangin ni Dustin Bench sa ngayong 2025 para sa mga Kristiyano. Pang-apat, yung faithfulness will be our aim. Ano po? Napakaganda.
ang panalangin niya sa bawat isa sa mananampalataya na yung katapatan ay maging aim natin. Ano? Katapatan sa pagsuserve sa Panginoon, katapatan sa mag-asawa, katapatan sa anak, katapatan sa ating pagbibigay sa Panginoon, katapatan sa kahit tayo hindi magkakasama, katapatan sa ating Panginoon. Faithfulness will be our aim. And how I wish and how I pray mga kapatid ko sa Panginoon dito sa GC Dubai. Ito rin yung maging aim natin ngayong 2025. Maging tapat tayo sa ating Panginoon. 365 days ang parating o 360 na lang, maging tapat po tayo sa ating Panginoon. Truth will be our fuel. Katapatan ang magdadrive sa atin. Why? Because the truth will set you free. Magandang mamuhay tayo na may katotohanan. Magandang mamuhay tayo na may katapatan. Pang-anim, gentleness will be our actions. Ano bang Tagalog ng gentleness? Kahinahunan, maging mahinahon na tayo. Kahit may nasusunog sa plat, may nasusunog, may nasusunog na minsan dito maging mahinahon po tayo. Magandang paalala. Kasi ito po'y bunga ng banal na espiritu, gentleness. At panghuli, pangpito, na napakagandang goal ngayong 2025, God's glory will be our goal. Ang goal natin ngayong 2025, 365 days, ay maparangalan ang ating Panginoon. Maparangalan ang ating manlilikha. Maparangalan ang ating tagapagligtas na muling babalik sa mundong ito para tayo kunin at dalhin sa kanyang ipinangakong paraiso na tinatawag na langit. Ito yung ating goal. God's glory will be our goal. Balikan natin yung kwento ni Casey. Bago po mangyari yung pagtutok ng baril sa kanya, 3 days before mangyari itong si Cassie ay umattend sa isang simbahan, nakarinig ng kaligtasan, ininawa niya sa kanyang sarili na siya'y makasalanan. Ni-recognize niya na kailangan niya kailangan niya ng tagapagligtas. At nung araw, 3 days before, bago mangyari itong krimen na to o itong pagbaril sa kanya, kinilala niya ang Panginoon at sariling tagapagligtas. Fast forward tayo. Nung time na tinanong siya ng dalawang mama o dalawang kabataan at tinanong siya, naniniwala ka ba sa Panginoong Hesus? Alam niyo po ba, ang sabi ni Casey Bernal, ang sabi niya, gusto kong mabuhay para sa Panginoon at gusto kong mamatay para sa Panginoon. At nung time na yon, binaril po si Cassie Bernal. Hindi ko kilala tong babaeng ito, pero hinahangaan ko ang kanyang desisyon. Hinahangaan ko yung kanyang choice na ialay ang kanyang buhay hanggang sa huling buhay niya. Hanggang sa huling segundo niya, ialay ang kanyang buhay sa ating Panginoon. Alam niyo ba mga kapatid ko sa Panginoon? Yung choices na meron tayo ay nasa atin. It's personal, it's permanent, it's physical, and it's practical. Yung buhay na meron tayo, living right between heaven and earth. Decision po natin yan. And how I wish and how I pray this 2025, tama ang ating buhay, tama ang ating pagtingin between heaven and earth. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyong mga salita. Ito ay paalala, totoong tapat ang inyong salita, totoong challenging ang inyong salita. At kami bilang mananampalataya ay tinatawagan ninyo, Panginoon, na mamuhay ng tama, na ialay namin talaga ang aming buhay dahil namatay ka para sa amin. In fact, kaya nga may Pasko, hindi po para kami bigyan ng holiday lamang sa mundong ito. Kaya may Pasko dahil namatay yung bata dun sa sabsaban upang ialay ang buhay niya para sa aming mga makasalanan, Panginoon. And that's once and for all, Panginoon, na inaalay niyo ang buhay niyo para sa amin. Nawa kaming mga mananampalataya, Panginoon, ay patuloy po naming ibigay ang aming buhay sa inyo. Na we can say that we could die with Jesus. No, pero nawa itong 2025 masabi din po namin we could live for Jesus this 2025. Lord, tama yung aming inawit kanina, Panginoon, na I offer my life.
At nawa ito ay hindi lamang isang awit, ito ay isang maging panalangin ng aming puso na patuloy ho naming ialay ang aming buhay sa inyo, Panginoon. Kagaya ng panalangin ni Dusty na bench, Panginoon, na ikaw yung maging source ng kasiyahan namin ngayong 2025. Ikaw yung maging source ng lakas namin at yung maging ultimate goal namin, Panginoon, sa bawat araw ay mabigyan ka ng karangalan. Ikaw lang po ang audience namin. Ikaw lang dapat ang i-please namin sa aming buhay, Panginoon. Tulungan niyo po ang bawat isa. For sure, hindi magiging madali ang 2025. For sure, meron kaming iba't ibang mga pwedeng makasalubong na problema, mga unexpected na pangyayari. For sure, merong mga may mga trials na pwede kaming pagdaanan, Panginoon. Pero knowing you, Jesus, knowing you, our Savior, Panginoon, alam namin, Panginoon, na hindi nyo kami iiwanan at pababayaan, Panginoon. Ang aming dalangin, ang aming pinangahawakan, Panginoon, ay yung inyong tapat na pangako, Panginoon. Kaya Lord, tulungan niyo po ang bawat isa. Ipaalala niyo po ang bawat isa, Panginoon, na iisa ang buhay namin sa mundong ito. We need to make it, ibigay namin talaga lahat, Panginoon, ang para sa inyo. Yung aming buhay para sa inyo. Dahil iisa lamang po ang buhay. At hayaan niyo po, Panginoon, na ang bawat isa sa amin ay patuloy pong magpagamit sa inyo. Purihin ka, dakilain ka. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Sige po, tayo po ay dadako sa ating pag-alala ng banal na hapunan. Ano. Sabi ko nga po sa inyo kanina, ang Pasko ay ibinigay sa atin hindi po para magkaroon ng holiday